Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, isasa rin ang ilang bahagi ng Guadalupe Bridge at Magallanes Flyover sa Makati ngayong taon. Maging ang Lambingan Bridge sa Maynila aayusin din. Patitibayin ang mga tulay para pagandaan ang The Big One. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi pa nga tapos ayusin ang southbound ng EDSA Kamuning Flyover. 3 pang tulay ang nakaschedule na ayusin sa EDSA at Maynila ngayong taon. Ngayong Mayo, target simula ng pagsasaayos ng Magallanes Flyover. Ang bakal na ito yung tinatawag na longitudinal expansion joint at ito yung papalitan dito sa southbound lane ng Magallanes Interchange. Noong 2014 ay may mga pinalitan na rin na ganito dito sa tulay na ito. Pero hindi lang talaga mapalitan ng lahat ng kailangan palitan dahil kulang sa pondo. Unang maglalagay ng reinforcement sa ilalim ng Magallanes Flyover para mapatibay ito. Aabot sa higit 200 milyong piso ang pondo para sa rehabilitasyon. Posibleng tumagal daw yan ng 6 na buwan, pero wala pang eksaktong petsa kung kailan ito magsisimula. Sa kabila niyan, madadaanan pa rin ang Magallanes Interchange. May mga linya lang na kailangang isara. Gusto namin kasing hindi magsabay ang pagsasara with Kamuning Flyover. Kaya ang unahin namin sa Magallanes Flyover, southbound, ay yung paglalagay muna ng mga carbon fiber sheets. Bago matapos ang 2024, sabay namang gagawin ang Guadalupe Bridge sa Makati at Lambingan Bridge sa boundary ng Maynila at Mandaluyong. Halos major overhaul ang gagawin sa mga tulay sa dami ng kailangang ayusin. Mahigit 60 taon na nakatayo ang Guadalupe Bridge. 2012 pa inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang retrofitting ng Guadalupe Bridge matapos makitaan ng mga crack ang haligi nito. Papatibayin daw ang mga tulay na ito bilang paghahanda sa The Big One o yung pinangangambahang mapaminsalang lindol sa Metro Manila. Sa ngayon po ay inaayos lang nila yung mga dokumento, pati na po yung pagsasaayos ng mga right of way. Hindi naman daw po masasara totally ang Guadalupe Bridge, at aside po dun maggagawa din sila ng detour bridges sa upstream at downstream portion para po hindi ganon ka-traffic kapag po ginawa ang Guadalupe Bridge. Pero ang mga motorista, duda dyan. Sobrang traffic na yan, sir, lalo. Mahirapan namin magpaikot-ikot yan, lalo na ako pag ikot-ikot na ko saan dadaan. Ngayon pa nga lang, traffic pa rin sa southbound ng EDSA Kamuning dahil sa pagsasaayos ng Kamuning Flyover. Para maibsan ang traffic, tuloy ang clearing operations ng MMDA sa alternate routes tulad ng Sergeant Esguerra Avenue. Kanya-kanyang palusot naman ang mga nahuling nakaparada doon. Tumawag yung boss ko, huminto muna ako kasi bawal naman mag-drive na naka-cellphone, di po ba? So huminto muna ako, sakto naman padating sila. Saglit lang naman ako, sir, pagtawid ko. Ngayon lang ako pumarkit dyan, sir. Bumili kasi ang pisa. Ang mga karinderyang ito, bago pa isara ang flyover, sinabihan na silang umalis sa lugar. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin sila sa pagtitinda sa bangketa. Ito ang nagiging cost ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Sabi ko, ang traffic, pag kumakain sila, alis naman agad. Balutin na lang natin. Wala naman na nagagawa eh. Yan na lang gusto nila, para wala ng traffic. Oh. Kaninang umaga, 17 na tiketan, habang 5 ang nahatak sa alternate route. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.